Kilala natin si Apostol Juan, di ba? Siya yung alagad na sinasabing pinaka-close kay Jesus. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na baka hindi buo yung pagkakakilala natin sa kanya? Kasi may isang nakakagulat na kwento sa likod niya na dapat nating alamin. Ang alagad na minamahal ni Jesus. Ayan, yan yung laging description sa kanya. At kapag naririnig natin yan, automatic ang pumapasok agad sa isip natin ay isang taong sobrang banayat, sobrang loving. Kasi nga naman, special yung relationship niya kay Kristo eh. Pero eto na yung twist. Alam nyo ba na ang nickname niya ay Anak ng Kulog? Son of Thunder? So, paano nangyari yon? Paano ang isang anak ng kulog ay siya ring naging alagad na minamahal? Ang laki ng kontrast, no? Yan yung malaking tanong na susubukan nating sagutin ngayon. Okay, so para maintindihan natin to, kailangan nating i-rewind. Kailangan nating balikan kung saan siya nagsimula. Kasi yung kabaitan at pagiging loving ni Juan na kilala natin, hindi pala yun ang natural sa kanya. Ang totoo, nung una, meron siyang mga sabihin na nating seryosong character flaws. Tingnan niyo tong comparison na to. Sa isang side, bilang alagad, grabe ang tiwala sa kanya ni Jesus, kasama siya sa mga pinaka-importanting moments. Pero, sa kabilang side, tingnan niyo yung tunay niyang pagkatao dati. Mayabang, gustong laging nauuna, at mapusok o mainitin ng ulo. Ang layo, di ba? Parang ibang tao. So saan natin nakuha tong mga impormasyon na to? Well, hindi to basta-basta chismis. May 3 kwento mismo sa Biblia na alam mo yun, kitang-kita talaga kung ano yung ugali ni Juan bago siya dumaan sa malaking transformation. Okay, first story. One time, si Jesus at ang mga alagad niya papunta sila sa isang village ng mga Samaritano. Ang kaso, hindi sila tinanggap. Parang na-feel ng mga Samaritano na dinaanan lang sila papuntang Jerusalem kaya ayun, inisnab sila. At syempre, nagalit yung mga alagad. At pakinggan niyo to. Ito yung naging reaksyon ni na Santiago at Juan. Sabi nila, Panginoon, gusto mo bang magpababa kami ng apoy mula sa langit para sunugin sila? Grabe, dito talaga lumabas yung pagiging anak ng kulog nila. Dahil lang hindi sila tinanggap, gusto na agad nilang manira. Yung passion nila para kay Jesus, naging galit na mapaghiganti. Pero si Jesus, anong ginawa niya? Kalmado lang pero firm. Sinawayan niya sila. Sabi niya, hindi ninyo alam kung anong uri ng spirito meron kayo. At dito yung pinaka-importante, ang anak ng tao ay naparito hindi para manira, kundi para magligtas. Boom! In short, itinama ni Jesus yung pag-iisip nila. Hindi daw ganong ang spirit ng kaharian niya. Okay, next incident. Eto medyo makapal ha. Lumapit yung nanay ni na Santiago at Juan kay Jesus. Alam niyo kung anong hiningi? Na pagdating sa kaharian ni Kristo, yung 2 anak niya ang paupuin sa pinakamahalagang pwesto. Isa sa kanan, isa sa kaliwa niya. Grabe yung ambition, no? So si Jesus, ginamit niya tong moment na to para magturo ng isang napakalaking lesson. Sabi niya, sa mundo, yung mga leader, sila yung nagdo-dominate. Yung mga dakila, sila yung may authority. Pero sa Kingdom of God, baliktad. Ang gustong maging dakila, dapat siyang maging lingkod. Ang gustong maging una, dapat maging alipin ng lahat. Total mind shift para sa kanila, di ka? At eto yung pangatlong story. May nakita silang isang tao na nagpapalayas ng demonyo in Jesus' name. Ang problema, hindi nila kasama. Hindi siya part ng inner circle nila. Kaya anong ginawa nila? Simple lang, pinigilan nila. At for the 3rd time, kinorek na naman sila ni Jesus. Sabi niya, huwag niyong siyang pigilan. Dito pinakita ni Jesus na sobrang kitid ng pananaw nila. Akala nila, pinoprotektahan nila yung brand ni Jesus. Pero ang totoo, nagseselos lang sila. Gusto nila, sila lang. Exclusive. Yun pala ang nasa likod noon. So ayun, ganoon pala si Juan dati. Mainitin ng ulo, ambisyoso at exclusive. Ang tanong ngayon, paano siya naging yung alagad na minamahal? Ano nagbabago sa kanya? Dito na tayo papasok sa pinakapuso ng kwento niya. At ang sagot, hindi isang ano, kundi isang sino. At ito, pakitandaan to kasi ito yung pinaka-crucial. Hindi nagbago si Juan dahil minahal niya si Jesus. Hindi ganun. Baliktad pala, nagbago siya dahil naramdaman niya yung pagmamahal ni Jesus para sa kanya. Ang pag-ibig ni Kristo ang naging sanhi ng pagbabago sa kanya, hindi bunga nito. Gets niyo ba ha? Yung pag-ibig ni Jesus ang nag-trigger ng lahat.
At dahil naramdaman niya yung pag-ibig na yon, doon na nagsimula yung pagnanais niya na maging katulad ni Jesus. Hinayaan niya yung sarili niya na mabago ng pagmamahal na yon. Karang in-surrender niya yung luma niyang pagkatao at hinayaan niya na yung pag-ibig ni Kristo ang humulma sa kanya. At doon, dahan-dahan nagumpisa ang transformation. So ano na ang nangyari? Tingnan naman natin ngayon yung after picture. Ano na ang hitsura nitong bagong Juan? Kasi kitang-kita talaga sa buhay niya yung ebidensya ng pagbabago eh. Ang resulta, yung dating mayabang, mainitin ng ulo na anak ng hulog, parang bula, naglaho. Ang pumalit, isang taong sobrang humble, sobrang gentle. Yung sarili niya parang nakatago na sa likod ni Jesus. Ang tanging hangarin na lang niya ay maging kamukha ng kanyang master. At yung pagbabago, hindi lang sa loob. Sinasabi na kahit sa itsura niya, sa mukha niya, makikita mo na raw yung kabanalan. At ito na yung pinakamalakas na prueba, galing mismo sa mga sinulat niya. Si Juan na mismo ang nagsabi, pakinggan nyo, tingnan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Ama, na tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. Wow! Kita nyo? Hindi na posisyon o kapangyarihan ang focus niya, kundi yung grabe at nakakamanghang pag-ibig ng Diyos. Sa huli, itong kwento ni Juan, hindi lang naman ito tungkol sa isang alagad na nabuhay 2,000 years ago. Kwento rin natin to. Isang patunay na ang pag-ibig may kapangyarihan talagang magbago. Walang depekto sa ugali natin na hindi nito kayang abutin. Kaya ang iiwan kong tanong para sa ating lahat, para sa'yo, para sa akin, ano kayang bahagi ng pagkatao natin ang handa na nating isuko para maranasan din ang ganong klaseng pagbabago?